Once again, welcome to Heart with Mama Colleen. Ngayong oras po na ito, meron tayo makakausap. Ilang attempt na po na dapat kami po mag-uusap, kaya lang nawawala ng lakas ng loob. Kaya ngayon, finally, nagkaroon na po siya ng lakas ng loob. Ano nga ba ang kanyang kwento, bebe ko? Atin ang alamin. Hello? Hello? Hello po. Hi, good afternoon. Ayan, ang kausap natin sa kabilang linya, itago natin sa pangalang Diana. 30 years old. Diana, kumusta ka na? Okay naman po, Mama Colleen. Ayan. Sabi ko nga sa mga ka-winner natin, ngayon ka lang nagkaroon ng lakas ng loob na magkuwento ng pinagdadaanan mo. So, simulan natin. Ano ba yung kwento ni Diana? Speak from your heart. Diana. Hello, Mama Colleen. Oo, anong kwento anong pinagdadaanan ni Diana ngayon? Naiiyak kasi ako eh. Huwag ka muna umiyak. Hindi, sabi ng director, huwag muna umiyak. Maya-maya na. Pag sinabi ng director, go! Tsaka ka umiyak. Hoy, pinapatawa lang kita, Diana, ha? Pinapagaan ko lang kasi kasi alam ko naman na mabigat talaga yan. For you not to share ng mga nakaraang araw, I know, mahirap pa rin. Pero huwag ka mag-alala, nandito ako, makikinig ako sa'yo. So, tungkol saan ba yung pinagdadaanan ni Diana? Nagsimula kasi yan yung nakilala ko yung tatay ng anak ko sa isang bar na actually ako noon singer kasi ako. Tapos yung nanay niya is manager doon. Tapos yung nangyari din noon yung that time since na 2014 or 15 na nakilala ko yung naging tatay ng anak ko. Mm-mm. Tapos nabuntis ako ng 2015 din dun sa panganay namin. Yung panganay namin din noon, nabuntis ako doon. Tapos yun nalaman niya nabuntis ako. Una, sinasabi niya na hindi raw sa kanya yung bata. Tapos hindi raw yun sa kanya. Tapos sinasabi niya na meron daw akong ibang lalaki. That time din noon, Mama ko din, wala akong iba that time noon na binibintang niya sa akin na meron akong iba. And then paulit-ulit hanggang sa naging 4 yung anak namin. Sa 4 naming anak. Teka, sa una lang to. Sa una, dinideny niya na Opo. anak mo yan, pero naka-4 kayo. Opo, tapos yung una, yung pangalawa, yung sinasabi niya na hindi raw niya anak daw yun. Hindi na naman kanya. Okay? Oo, hindi raw yun sa kanya. Tapos yun nangyari lang nun. Pinaglaban ko, sabi ko, sa kanya to, kasi wala naman akong iba. Kasi that time na nabuntis ako, nagsama na kami sa isang bahay. Doon sa side ng nanay niya, kasama ko yung kapatid niya, yung mga pamangkin niya, ganyan. Tapos nagagalit siya pag umuwi ako dito sa amin. Kasi ngayon that time na magkasunod yung 2 baby ko na 2016 ako nanganak. 2016 ako nanganak din sa sa panganay ko. Tapos 2017 nanganak ulit ako. Magkasunod lang po sila ng 1 year lang po yung gap ko. So, hindi nakapagpahinga yung pempem mo. Tama? Kasi, po. oo. Pero, yung pangatlo, anong taon yon? Yung pangatlo po yun is 2021. So, yun may pahinga na. Opo, may pahinga na po yun. Then yung balak, tapos po, yung that time na nagkaroon po ng pandemic po noon, nagkabalikan po kami. Tapos doon po nabuo yung baby, yung pangatlo. pang-apa. Pero hindi Oo. niya na
hindi niya na po yun Dininay. hindi niya po yung dininay na anak niya yun. Kasi po, that time, nasa bahay lang ako. Wala naman ako ibang pinupuntahan. Baka kutusan ko na yan kapag ka-pandemic, nabuntis ka niya, tapos sasabihin niya pa ibang ama, ha? Baka sabihin niya, may pumasok dito, ha? Sino nakabuntis sa'yo? Buti naman, inako niya na. Tumataas na yung kilay ko. Yun nga, Oo. kasi nga po, ang that time po kasi noon, 2 years po yun na pandemic eh. Kasi Kaya yung, nga, malabo na may pagbintangan pa siya, kundi sarili lang niya, di ba? And then, tapos po, yung ito pong pang-apat po is yung nagtatrabaho po ako nun sa isang nail salon. Tapos nalaman ko po na buntis na ako ng na-delay na po ako ng 1 month hanggang 2 months po nun. Then, sinabi ko po yun sa kanya ng mga 5 months na yung tiyan ko kasi lumalaki na nga po yung tiyan ko eh. Sabi ko, ba't late mo buntis nasabi? na ako. Kasi late mo lang din nalaman? Hindi, alam ko na po yun na Buntis ka. buntis na po Pero, ako noon. Pero late ko na lang po yun sinabi sa kanya kasi pinakikiramdaman ko na nun po siya. Tapos sinabihan ko na po siya na sabi ko sa kanya, paano kung nabuntis ako? Pag nabuntis, ang tangi na lang din sinabi na iiwan kita ganyan. Yun nga yun, nung nalaman niya na nabuntis ka, iniwan ka na niya finally. Opo, matagal na. Teka lang, madam, tanong ko lang, bakit nabuntis ka, sinabi mo sa kanya sa ika-5th month, bakit umabot pa sa ika-5th month? Ano yung nag-hold back sa'yo na sabihin sa kanya to? Hindi kasi po, ang sabi niya po kasi sa akin, na pag nalaman daw niya na buntis daw ako, iiwan niya ako. Pero wala naman po akong ginagawang kalokohan. Ang tanong kasi, bakit kanya, lalaki. ang tanong lang dito, may paganyan-ganyan siya na kapag ka nabuntis ka uli sa 4th time, iiwan ka niya. Bakit kanya chinutsurva? Kung hindi naman pala niya kaya. Tapos ngayon po, yung buntis ako noon, yung that time ng November, namasukan ako ng katulong. Pero namasukan ako that time na kasambahay. Opo, ng kasambahay. Then, nag-ipon ako sa panganak ko kasi dinedenen niya talaga na Kanya hindi yung- sa kanya yung bata. Okay. Ganyan. Okay. Ang sakit lang kasi ganun yung ginawa niya sa akin. Tapos sabi niya sa akin na sabi niya wala daw siyang pakialam, ganyan, yung halos stress ako. Tapos sabayan pa na yun nandito sa akin yung mga anak ko na dito nag-aaral. Hindi siya nagbigay, halos magdadalawang buwan nang hindi siya nagbibigay ng sustento. Then gumawa ko ng way para yung mga bata mapunta rin, mag-obliga siya. Ang ginawa ko nun, sinat ko yung nanay niya, yung BNL ko na sabi ko, ma, yung tatay ng mga bata hindi na nagbibigay, kawawa naman kasi wala nang baon, kasi wala nang diaper gatas, ganun yung sinabi ko. Tapos, then yung lumipas lang ng ng etong 1 week or 2 weeks ng November, biglang kinuha na agad sa akin yung mga bata. Tapos transfer na lang din sa may Bulacan. Okay. Yung dalawa nag-aaral. Tapos yung kinuha na sa akin yung mga bata, doon na ako nag-apply ng kasambahay. Tapos nag-ipon ako sa panganak ko, nagbibigay-bigay ako dun sa mga anak ko. Kasi yun that time na yung habang ako nahihirapan, siya nagpapakasaya siya kasama yung babae na pinalit niya sa akin na 40 years old yung babae. Ilang taon Tapos siya? may 3 pang anak. Ilang taon siya? Yung babae po. Hindi, yung Babae lalaki. po. Yung lalaki. Na po, magto 30 years old na po siya. So, para bang sinasabi mo na may karelasyon siya na 40 years old na may mga anak na, pero itong babaeng ito merong kaya sa buhay. Tama ba? Yung parang gano'n na rin po, yung babae po kasi nagpapautang po kasi siya. Oo. Parang Basta may single mom po kaya. siya, ganun. May kaya. So, parang Opo.
ang sinasabi mo ba, dependent itong si lalaki ngayon doon sa bago niya? Ano po yun? Dependent siya ngayon doon sa bago niya? Kasi mayaman, hindi naman. Hindi naman po, parang may kaya lang po kasi nagpapautang po. Kasi ang trabaho po ng babae is utility po, janitress lang po siya. Pero May nagagawa po siya. napapaikot yung pera. Pero ano Oo yun? po, dun lang Yung po. bago niyang babae, mahal niya. Sinabi niya ba na mahal niya? Hindi ko naman po yung sinabi, hindi naman po niya yung sinabi. Pero ang tanging sinabi niya lang din nun is magkanya-kanya na lang daw kami. Tapos nakipaghiwalay siya sa akin. Tapos inabando niya kami mag-ina yung bunso ko. Tapos inalis niya yung babae. Then, yun. Hanggang ngayon, ganun pa rin nalaman ko na nagsasama na sila ng babae niya. Doon sa may malapit sa may UP town kayo. Diyan sa may Quezon City yan. Ate, tanong ko Tapos lang, yung- kasal ba kayo? Hindi po, live-in lang po kami for mag-8 years po sa ano. Okay, tawagan ulit kita, mapuputol lang yung call natin, ha? Opo. Ayan. Ka-winner 0977-7915. Nanggigigil ako. Kaya lang hindi ko pwede masyadong panggigilan dahil yung lalamunan ko baka manggigil din. Nakakagalit. Nakakapikon, di ba? Napipikon ako, totoo lang. Pero hindi, kalma. Baby, kalma. Kalma muna tayo for today, ha? Sabi ng lalamunan ko, "Ugh." Ayan. So, ngayon ate, question. Yung tatlong anak mo, nasaan ngayon? Yung hindi yung bunso, kasi yung Ano bunso po? nasa sa'yo, di ba? Po, Nasaan yung mga anak mo? yung tatlo po, nandun po sa side ng biyenan ko. Tapos, sinusuportahan po ng tatay. Kasi, wala po kasi ang trabaho na ilang buwan na. Mula nung anak ako So, February buti kinuha niya even yung pangatlo na sinasabi niya na hindi siya ang ama. Yung ano po, Buti kinuha niya yung pangatlo. 'Di ba sabi niya hindi siya yung ama, yung pangatlo. Ay hindi, yung pang-apat. Teka lang. Yung pang-apat, 'di ba, yung Yung sinasabi pang-apat niya na po. hindi rin. Pero eto tanong ko, yung pangalawa yung una pati yung panganay pati yung pangalawa, kaya ko to. Sino kamukha? ano po, Sino kamukha? yung tatay po. Yung So, tatay. yung pag deny niya na hindi ko anak yan, sinampal na siya ng katotohanan kasi nakita niya mismo na kamukha niya yung mga bata. Tama, mali? Opo, yung ganun nga po. So, wala na. Tapos- Na-erase na yon. Na-erase na yung Opo, mga... na-erase na po. Oo, pero etong pang-apat, pinapangatawanan niya na hindi Yung- pa rin kanya. Opo, yung nga po yung ginawa kanya. Kasi nga yung that time po noon na Nagtatrabaho ka sa mill. wala na Oo. Opo. Pero ang Sa tanong ko, mill, ate, ano, sino kamukha nung bunso ngayon? Po, Sino kamukha nung bunso ngayon? yung tatay pa rin po. O, diba? Halos hawig na hawig po. Yung Nakita yung niya sabi na, ng- nakita niya na. ng- Hindi niya po nakita ang sabi lang po ng kapatid niya. Tsaka nanay niya, hindi siya interesado sa bata. Anong sabi ng nanay niya naman sa'yo? Bukod sa hindi interesado. Sabi nung nanay niya, lumaban daw ako. Kampe ang nanay niya. Kampe ang nanay niya at kapatid niya sa'yo, tama? Opo, pati yung kapatid niya na lalaki, pumunta ron sa trabaho ng babae. Kasi yung kapatid niyang lalaki na pangalawa, parehas lang sila ng trabaho na pinapasukan. Dito lang sa Main Visayas Avenue po. Tapos, yung nalaman ko na lang na sabi ng kapatid niya na pinuntahan yung babae. Sabi niya doon sa babae na sa nagtatrabaho, anong agency nung tatay ng mga anak ko. Tapos saan daw na uwi. Ang nalaman ko na umuwi yung tatay ng anak ko is dun sa bahay mismo ng babae. Tapos nagsumbong dun yung babae dun sa tatay ng mga anak ko na kagagaling lang daw niya ng sakit, may hemorrhage daw po siya, may parang nabinat daw po siya.
yun po, yun yung sumbong doon. Nalaman ko na lang yun din sa sa sipag ko. Kasi yung sipag ko kasi nag-wait sa akin eh. Okay. Nakakausap ko lang, hindi nakaka-chat. In short, ate, etong babaeng ito, ayaw niya ring pakawalan yung partner mo. Tama? Opo, kasi ang nangyari din po noon, yung December 24, Mm. Desperas, Mm. umuwi po ako noon galing po sa trabaho. Mm. Tapos, buti na lang po, ang ginawa ko, tinawagan ko yung biyenan ko. Mm. Wala pong idea yung biyenan ko, yung sipag ko, mga anak ko, na uuwi ako ng Bulacan. Kumbaga nag-surprise ka lang. Then, Mm. Opo, nag-surprise po ako. Tapos, tinawagan ko yung biyenan ko na sabi ko, Ma, nasan ka? Sabi niya, nasa simbahan daw po siya. Dumaan daw po ako sa simbahan. Mm. Tapos yung pagdaan ko, nagsimba ako, tapos kami ng biyenan ko. Kasi yung biyenan ko po kasi is member sa simbahan. Yes. Yung Okay. coordinator. Mm. Tapos yung pag-uwi po namin, ng biyenan ko galing simbahan, Desperas po ng Pasko, na 6-7 months yung ko noon. Ginawa ko ng tatay ng anak ko, dinala niya dun yung babae. Tapos ang pakilala niya dun sa mga, Kapal ng mukha ha. Anong pakilala niya? ang pakilala niya sa mga anak ko, ninang. Tapos ninang daw po siya. Tapos ang sabi na pa sa panganay kong anak, sabi na sa panganay kong anak, kasi nakausap ko po eh, 25 po ng tanghali ko. Mm. Sabi na, Mama, sabi po ng babae, sibalay na daw po kayo nung dada. Yung parang, Siya pa nagsalita? Siya pa nagsabi sa bata? opo. Kapal naman nun. Tapos, ang ginawa ko lang din po nun is nagtintigil tayo ako eh. Hindi na ako nagsasalita. Nananahimik na lang, umiiyak na lang ako na halos nawala na ako ng kasa. Ano sabi ng Hindi nanay niya? Ano sabi ng biyenan mo? Masama rin po yung loob. Kasi Kinausap niya ba yung po anak niya? Mhm. Hindi niya po kinakausap. Kahit yung bagong taon, hindi niya rin po kinakausap. Ayaw niya rin kausapin kasi sa ginawa nung Babae. tatay ng anak ko. Mhm. Opo, Pero may ginawa sapi po yung ng babae. may sapi yung lalaking yan ha. Oo. Ang problema mo siya, problema siya ng nanay niya, ng magulang niya, pero wala kayong magawa lahat. Correct? Opo. Yun Kasi na nga, po. Kasi ang isang, kapag ka gustong magwawala, wala tayong magagawa. Tama? Opo. Yun na Mm-mm. nga po yun. Okay. Alam mo no, napipika ako sa kanya kasi para sabihin niya na hindi niya anak, unang beses, pangalawang beses, ngayon pang-apat na beses, ang kapal ng mukha niya. Kasi nakakabastos na yun sa pagkababae mo eh. Kasi una sa lahat, alam mo naman kung sino lang yung pumapasok dyan sa anes mo eh. Para pagbintangan ka, di ba? Na hindi ko naman anak yan, hindi ko naman anak yan. Hindi ko alam kung he really mean it o talagang gusto niya lang tumakas sa obligasyon na dapat niyang pangatawanan. Kasi at the end of the day, napapahiya rin naman siya eh. Kasi sino kamukha ng bata? Siya. Pagkamalas. Okay, ano pa yung sasabihin mo, be? Yung nalaman, ginawa ko lang din po noon, yung babae, tinaway ko yung babae sa chat. Sabi ko nga sa babae, sabi ko sa kanya, anong karapatan mo para sabihin yung Correct. anak ko na hiwalay na kami? Truth. Bakit ka nangingiilam? Bakit Correct. kailangan mo manguna? Sabi ko sa Tama. kanya, alam mo yung nakita kita, alam mo yung nakita kita ritong nakahiga, natutulog ka. Ang sarap mong bugbugin, sarap mong hampasin ng Sana ginawa mo. Charot lang. Ano sabi niya? Tapos sabi niya, dapat daw hindi ko daw ginawa yun kasi daw wala daw namamagitan daw sa kanila. Ang kapal na mukha. Tinanong ko muna daw yung Lalaki. yung Alam mo, tatay nagigets ng ko mga na eh. anak ko, ganun. Okay, nagigets ko na masyado siya matapang. Yung tapang niya, hinuhugot niya dun sa lalaki, correct? 'Di ba? Nagtatapang-tapangan. Opo, yun na nga po eh. Kasi ang weapon niya, ako na yung pinili, hindi na ikaw. Correct?
'Di ba? Opo, Kaya yun masyado na nga siyang po yung matapang. ano nga po niya. Na parang kung tutuusin, wala kang karapatang magmatapang dahil ikaw naman talaga yung nauna. Ang problema nga lang, ate, hindi kayo kasal. Kahit anong Opo, yun nga pagmamatapang po. natin, wala kang pinangahawakan na nakatali yung lalaki sa'yo. 'Di ba? Nagigets mo? Opo. Yun lang din naman yung Opo. bala nung kabit. Yun yung bala niya. Una, wala nang kayo, ayaw na nung lalaki sa'yo at hindi naman kayo kasal para umarte ka na parang asawa. Tama? Yun yung mga sinasabi niya sa'yo? Opo, yung parang gano'n na nga rin yung Correct. sinasabi niya na, Okay. Ate, diretsuhin mo ko. Ano yung tanong mo sa akin? Ano yung gusto mong mangyari? ano po, bali, ang gusto ko po kasi mangyari po kasi is, yung depress na po, ganyan. Yung tama, yung sinabi ko na sa sarili ko na bago ko mga sa bunso namin na hindi ko na siya babalikan na kahit anong mangyari, na kahit pagsisihan niya pa. Yun din yung sinabi ko din dun sa kapatid niya, sa nanay niya, na hindi ko na talaga siya babalikan. Never na talaga kahit anong gawin niya. Kasi ang sabi kasi ng nanay, ng kapatid niya na bulag daw yung tatay ng mga anak ko din sa babae, na nabibilog na raw yung ulo. Sabi ko naman, ganyan din naman siya nung unang, yung bago niya ako maging girlfriend, nabulag din siya din sa babae na yun, na tineperahan siya, tapos niloloko siya. Ngayon, sabi ng kapatid niya, is hayaan na lang daw. Ang sabi ko sa kapatid niya, sabi ko, ayoko na, sabi ko, pagod na ako kasi nagkaroon na ako ng trauma mula sa una, pangalawa, kasi sabi ko nga lang din, kada nagbubutis ako, lagi na ako niloloko, hindi na ako tinatrato ng tama. Pero sabi ko sa kanya, nandito ako para alagaan siya, asikasuhin siya. Tapos kahit sabihin mo, sinasabi niya na talagang wala akong naiaambag sa kanya, na puro lang daw yung hirap, na puro lang daw ako hirap, pero hindi niya na-appreciate lahat na gumagawa ako ng paraan para makatulong sa kanya financially. May extra ako ng trabaho, nagtitinda-tinda ako dito sa amin, para meron akong maibigay na tulong pang gastos din sa bahay. Hindi niya na-appreciate yung lahat. Okay. So, anong gusto mo mangyari ba? Magkabalikan kayo? Hindi na po. Hindi na po ako umaasa na babalik siya. Then, na-trauma na po kasi ako, napagod na po kasi ako. Okay. Yung nalaman ko na magkasama sila, parang wala na akong naramdaman na na sakit. Yung parang kasi lahat kasi pinag-suggest ko na lang lahat eh. Oo, pero ano yung pinaka-dilema mo ngayon? Ano yung parang gusto mong itanong ngayon? Natama po ba yung decision ko na na parang i-demanda silang dalawa kasi yung ginawa niyo pag-abandona din sa bunso namin. Then, kahit hindi kami kasal, pwede ko bang i-demanda yung babae? O kahit makulong lang yung tatay ng anak ko, kahit mawalan siya ng trabaho. Kasi hindi ko alam kung hanggang kailan siya matatauhan sa ginawa. Okay. Tawagan ulit natin si Ate Girl. And kung may mga lawyer friends tayo dyan, tawag na. Para bigyan siya ng legal advice. Kasi parang naging lawyer na po ang mama nyo for today's video. Nakakatuwa yung mga nasa chatbox. Sabi nila, Mama, kalma. Oo, yung boses mo, Mama, kalma. Okay. So, yun ang tanong mo, no? Kung tama ba na kasuhan mo sila? Hello? Are you there? Teka lang. Wait lang mga ka-winner. Kinoconnect ko lang. Hello? Hello po. Okay. Sagutin natin yung unang tanong mo. Una pala, tama yung decision mo na bitawan na siya. Okay? For me kasi, why settle sa isang relasyon na hindi ka na naman na pinapahalagahan? Lagi kong sinasabi yan. Bakit mo ipagpipilitan yung sarili mo sa isang tao na paulit-ulit kang sinusuka? Kung yung suka ba, nakita mo, kakainin mo ba uli yun? Tanong ko lang sa'yo, ate. Hindi na po. Di ba nakakadiri? I-apply mo yun sa buhay mo ngayon. Yung sinuka mo, kakainin mo pa ba?
hindi na, 'di ba? Kasi nakakadiri na. Pangalawa, hindi lang nakakadiri dahil sumasawsaw na siya sa iba, nakakadiri na or nakakaumay na yung ugali niya na hindi ka na niya nirespeto simula pa lang nung una. Actually, ate, for me, no, sa una pa lang red flag na yun eh. Hindi ko naaantayin na maging 4 pa yung anak ko sa kanya bago ako matauhan. Kung sa una pa lang, nakitaan ko na siya ng ugaling ganyan, it is a red flag for me. I will never continue having a relationship with that guy. Pero nandyan na yan, umapat ka na sa kanya, nagpaka-martyr ka na, nagpakatanga ka na, 'di ba? Nagpakababa ka na sa kanya, tinanggap mo, kinain mo yung sinasabi niya sa'yo na wala kang kwentang babae, tinanggap mo yung pangbibintang niya sa'yo na hindi ko naman anak yan, ibang lalaki may ama niyan. So, kinain mo na yun for how many times actually? So, tama, it is time na bitawan mo na ano man yung connection mo sa kanya kasi napakawalang kwenta niya. Now, when it comes to legal advice, I am not an expert when it comes to giving legal advice. Okay? Siguro pwede lang ako mag-share ng nalalaman ko. Pero with the support na magtanong ka sa VAUSI, Violence Against Women and Child, DSWD, kung ano yung pwedeng hakbang na gawin. Pero yung pag-aabandona, clearly for me, pwede mong i-VAUSI case yan. Okay? That is Violence Against Women's and Children's Act. Okay? Pwede mong ireklamo yan. Ngayon, yung tungkol naman sa babae na karelasyonan ng asawa mo, hindi lang ako klaro with that kasi number 1, hindi kayo kasal. Okay? Opo. Pero hindi ko lang alam kung ano pa yung saklaw ng batas na ganyan na may 4 na siyang anak, ng babae pa siya. But for me lang clearly, baka lang. Hindi ako sure po mga ka-winner ha. Oo. So, if I were you, magtanong ka ng legal advice sa DSWD, sa MSWD, sa barangay, magpatulong ka sa kanila. Ngayon, yung point ng pagpapakulong, pwede siyang makulong, actually. Lalo na kapag ka napatunayan na nagkaroon siya ng kapabayaan. Okay? Pwede siyang makulong. Pero ito lang din yung gusto kong sabihin sa'yo. Kapag nakulong yung tatay, sabi mo nga wala kang trabaho ngayon. Sabi mo naman kanina, nagbibigay naman siya ng sustento, yung 3 bata nasa poder niya. Pag nakulong siya, wala kang trabaho, sinong magpo-provide sa mga bata? Hindi po Win Radio ha. Diba? Namali ako ng pindot. Sino magpo-provide ngayon sa bata? Ngayon, yun yung nakakainis na yun yung mga butas ng batas na gusto kong pag maamyendahan. Wow! Kasi diba, totoo lang, may mga butas Kunwari lang, kasal kayo, tapos gusto mong kasuhan yung asawa mo kasi nagloko. May mga saklaw kasi ng batas na makukulong lang yung lalaki, pero yung babae, parang distansya lang bibigyan lang ng dumistansya ka sa bahay ng babae, hindi ka pwedeng malapit. May mga ganun 'di ba? So may mga butas, yun yung medyo nakakainis, nakaka-unfair na minsan ipagpasa Diyos na lang natin, hayaan nating karma na lang ang gumanti sa kanya. 'Di ba? Tapos ikaw magpadayon ka sa buhay mo, alisin mo yung galit sa puso mo para magkaroon ka ng peace of mind. 'Di ba? Yung ganun. So, yun. Again, ako lang, ate, kung talagang ayaw mo na, panindigan mo na this time. Kung ako sa'yo, never na talaga akong babalik sa kanya, magmamakaawa sa kanya, pag-uusapan na lang namin is maging co-parent kami sa mga bata. Ngayon, kung hindi niya inuobliga, kung wala siyang binibigay na obligasyon sa bata na bunso, doon mo siya pwedeng habulin para magkapirmahan kayo sa barangay. Takutin mo, baka sakaling matakot. Alam mo, pwede mo yung mapakulong, meron niyang kaso meron yan. So, yun lang. Pero yung babalik pa sa buhay niya, wag na po, utang na loob, wag na. Napakagag. Yun na nga po yung sabi rin po nung kapatid ng bunso, yung ginawa daw po nung kapatid daw niya na ipatulpo ko daw. Yun daw yung sabi, kaya natawa na. Hindi, alam mo, what's the... Ito kasi yung pwedeng ate. Pag para naging... mapahiya daw po yung babae. Oh,
bakit? Pag napahiya mo ba ang babae, tingin mo magkakaroon ka ba talaga ng peace of mind after that? Tingin mo anong makikita ng mga anak mo, napapanood yan nationwide? Pag napanood kayo ng mga anak nyo, is it a proud moment ba sa inyong dalawa? Oo, mapapahiya mo yung babae on national television, on nationwide, on YouTube. Mapapahiya mo siya. Totoo yun. Pag dinala natin yan dun sa TV. Pero, ang tanong, okay ka lang ba na mapapanood yan ng anak mo, mapapanood ng mga classmates ng anak mo, at pwede ring yung anak mo mabully sa school dahil yung storya ng buhay ninyo ay nabunyag on national television? Yun yung tanong ko sa'yo, ate. Are you ready for that? Hindi pa ako. Diba? Iniisip So, ko kung lang po pwedeng, kasi yung mga bata. yes, bottom line dito, welfare pa rin ng mga bata yung iisipin natin. Usually naman, minsan kaya tayo nagpapatulfo kasi hindi naaasikaso eh. 'Di ba? Pagka hindi naaasikaso ng mga tumatamad-tamad sa serbisyo nila. 'Di ba? Ngayon, if I were you, punta ka na lang sa barangay, magtanong ka ano po yung pwede kong gawin para po mapatawag, makasuhan yung asawa kong walang kwenta. Ganun na lang po muna. Ngayon, kung hopeless ka, hindi ka tinulungan ng barangay, walang ginagawa yung barangay ninyo, tulug-tulugan lang, na parang wala silang pakialam, doon pwede kang magpa-TV kung gusto mo. Pero sa ngayon, pwede namang masolve yan within the barangay eh. Pwede siyang ipatawag. Pwede kayo magkaroon ng kasunduan, magkaroon ng kasulatan. Kung ang goal mo naman ipahiya yung babae, ate, kung ako sa'yo, para na lang sa katahimikan, let it go. Hayaan mo sila magsama. What pop kung ipapahiya mo yung babae? Para lang sa kasiyahan mo. Yun na, 'Di ba? opo, yun na lang din po yung sinabi ko lang din nung sa nanay niya. Okay, Sabi ko sa exactly. nanay niya na, yun naman po yung sinabi ko sa nanay niya. Sabi ko nga sa nanay niya, kakachat ko lang kagabi. Sabi ko, maalam ko, may kutob na ako na nagsasama sila. Kung Correct. nagsasama sila, hayaan na natin sila. Kasi Tama. alam mo, mas lalo mong hinahawakan sa liig yung anak mo, mas lalo siyang nagwawala. Para din niyang aso, pag nauulol, lalong tahol ng tahol. Correct. So, ganun Yun sabi lang ko yun, sa nanay ate. niya. Nandun na tayo na, yan ang mahirap sa atin eh. We have the power now sa social media na mamahiya ng tao. Kaya lang nagkaroon na rin kasi ng batas ngayon about cyberbullying. 'Di ba? Na pwede kang balikan. Pag pinost mo siya sa social media, pwede kang balikan ng cyberbullying, lalo na kung wala kang enough evidence na magpapatunay na nagsasama na sila. 'Di ba? Maraming loophole eh. So ang akin na lang, habulin mo na lang yung peace of mind mo. Habulin mo na lang yung mag-let go ka at ipagpasa Diyos natin ang lahat. Basta ang maging klaro lang dito is yung obligasyon na lang niya bilang ama sa mga bata. Yun na lang. Pero yung aawayin mo pa yung kabit, ipopost pa sa social media, ipapahiya natin on national television, I think may bearing ba yun? Hindi kaya pwede rin tayo mabalikan ng cyberbully kasi tapos wala tayong enough evidence na pangsampal sa kanya? Di ba nagigets mo yung point ko, ate? Opo. Di ba? Dapat, ano po kasi din doon, kung wala naman po akong matibay na ebidensya, Correct. nagsasama sila Correct. o ganyan, na meron talaga silang relasyon. Kasi pwede naman po nilang i-deny yun eh. Correct. Na Exactly. pati babae. Pwede niya sabihin na ano lang yan, Pero- katrabaho ko lang yan, nakikitulog lang ako kasi pinalayas ako ni Diana. Pwede ka pang baliktarin. So again, eto na lang bottom line na lang, ate. Magharap kayo sa barangay, magkaroon kayo ng kasunduan tungkol sa bata. Ngayon kung hindi niya kiniklaim yung bata, again pwede pong mag-mediate yung barangay, MSWD, magkaroon kayo ng DNA test, pagpapatunay na siya talaga ang ama ng bata. Alright? Again, pag sinabi mo yan sa kanya, alam mo ba ang pwedeng maging penalty niya sa Bausi case? According kay Google, pwede siyang makulong ng ranging from 1 month to 1 day to 20 years. Payment of 100,000 to 300,000 in damages. Mandatory psychological counseling or psychiatric treatment. So go, punta ka na sa barangay, ate.
What's the good news here? Kampe ang magulang niya sa'yo. The good news here is hindi ka naman pinababayaan ng biyenan mo. So, yun na lang po. Huwag na nating pilitin yung mga bagay na makulit. Kasi tayo lang din yung masasaktan eh. Huwag na nating ipagpilitan yon. Let's just let go and let God. But, don't let Him go sa obligasyon niya sa mga bata. Klaro? Opo. So, yun na lang ate ha. I know, hindi mo to deserve. I know, may galit ka sa puso mo na gusto mong gumante. Pero naniniwala ako, mas iaangat ka ni Lord. Mas kampe si Lord sa'yo. Okay? Opo. Alright, ate, I will be, tawagan ulit kita din sa aking pagtawag. Message sa walang hiya. Anong masasabi mo sa kanya? Hay nako, sabi ng doktor mag-voice rest ka, Mama Colleen. Sabi ko sa doktor, Dok, may 30 minutes lang ako na on air. Okay lang naman yun, basta voice rest pa rin ha. Ano ka voice rest dito? Bawal akong kausapin mamaya. Nagigigil ako. Singilin ko siya. Singilin ko yung partner ni Diana. Hello, Diana? Opo. Alright, so okay na ba tayo doon sa desisyon na gagawin? Opo. Okay. I know. May nag-flashback lang po sa akin din na kaya pala malakas yung loob na sabihin ng babae na kung ayaw din daw po magsustento nung ama ng mga bata at hindi naman kami kasal. Wala daw po akong laban. May laban ka! Ang laban ko daw po is yung mga bata. Kaya pala gano'n po yung sinabi niya that time na ayaw na magbigay. Yung pala may namumuuna pala sa kanilang relasyon doon nung babae. Okay. Ate, ito yung klaro dito Klaruhin ko lang para din sa mga magtatanong. Ito yung laging tanong sa akin. Mama Colleen, sabi ng asawa ko, hindi pala sa asawa. Sabi ng live-in partner ko, wala daw siyang obligasyon kasi hindi naman kami kasal. Kasal o hindi? Kung siya ang ama ng bata, may obligasyon siya na pangatawanan yon, may obligasyon siya sa mga bata. Oo, wala siyang obligasyon sa'yo. Hindi kanya pwedeng bigyan ng pera para sa'yo mismo. Pero yung para sa mga bata, pwede po. Kahit hindi kayo kasal. Nasa batas po yan. Okay? Opo. Okay. Yun nga po. Huwag siya nga ano-ano dyan. Alright, ate. Message dito kay Pasaway. Mag-goodbye ka na, please. Oo, and Message. wag mo na siyang iyakan kasi hindi niya deserve yung every luha na pumapatak sa iyong mga mata. Hindi siya kawalan, ate. Okay? Please, wag kang manghinayang sa lalaking ikaw ang sinasayang. Wag kang manghinayang sa isang lalaki na walang balls. Okay? Okay, Diana, what is your message sa bugatahong na ito? Message ko sa'yo is nakako na ako sa sarili ko na kahit anong mangyari, kahit anong gawin mo, hindi na kita babalikan. Kasi Salamat. tama na yung pagtitiis ko sa'yo na 7 years na puro masasakit na salita, puro pagloloko, na wala lang pa. Sabi mo, may pagkukulang man ako, hindi ako perfecto, pero ginawa ko naman yung parte ko sa buhay nating dalawa na ginawa ko na tumulong sa'yo financially, na pinaparamdam ko sa'yo na tuwing nahihirapan ka, lagi ko sinasabi sa'yo na makakaraos din tayo, na mas pinairal mo yung sulsul sa'yo ng mga kaibigan mo, o kaya na lagi tayong nag-aaway, pero kahit sa tuwing nag-aaway din tayo, ako lagi nagpapakumbaba na hindi ko matiis na nag-aaway tayo. Then, ngayon, i-let go na kita lahat, pinagsasagis ko na lahat. Ngayon, mag-uumpisa na ako ng buhay ng wala ka.
nang wala ka sa buhay ko, na lalaban ako para sa mga bata na hindi ka kawalan sa akin. At mas lalong hindi kita kakabuli pa. Tama na yung pagtitiis ko sa'yo. Ayoko na karoon na ako ng trauma. Kahit sabihin anong mangyari, bahala na yung Diyos sa'yo, makarpa ka na. Bahala ka lang sa buhay mo. Tumatanda ka na. Yung mga anak na lang, yung isipin mo na magbigay ka na ng suspense. Yun na lang yung gawin mo. At sana pag dumating yung time na magkaroon man ako ng bagong papasok sa buhay ko na lalaki, sana huwag ka nang bumalik. Yun lang, kasi kahit kailan pagsisisihan mo naman ng lahat eh. Naniniwala naman ako na kung ano yung ginawa mo sa tao, mabuti man o masama, babalik at babalik din yan sa'yo. Lalo na yung ginawa mo sa akin, mabuti ako. Pero naglalat doon ako. Paunti-unti, umusad na ako. Nangako na ako sa sarili ko na pagkatas ko mag-isang buwan na itong March, magtatrabaho na ako. Kahit sabihin gusto ng mama mo na umuwi ako sa inyo, ako yung may ayaw. Kasi ayoko na naman na sumbatan mo ko, palamunin mo ako, ganyan. Kaya mas pinipisi ko na lang na nandito ako sa poder ng nanay ko. Kahit sabihin na natin na inabando naman na kami, pero lalaban ako para sa mga bata. Na yung ginawa mo nung December 24 na nagdala ka ng babae dun sa bahay. Yung mga anak mo natuliro nun na natutulala, umiiyak kasi nga nag-away tayo. Tapos hanggang ngayon yung sinabi ng babae dun sa bata, nandun pa rin sa isip niya. Sobra yung parang ako yung nasasaktan sa mga anak ko kasi yung hindi ko naranasan nung dati. Nung dati nung bata ako, naranasan naman ng anak ko. Alam mo yan, naranasan mo yan dati sa tatay mo, pero pinaranas mo rin yun sa anak mo. Bigla na lang sa'yo, sa karma mo. Alright. Maraming salamat, Diana, and nakakatroma. Pero sabi mo nga, magiging malakas ka para sa mga bata. So tutukan mo na lang yung mga anak mo, kausapin mo sila. And sa ngayon, bata pa sila, medyo malabo pa for them na maintindihan. Pero time will come, they will understand. Basta continue to be a good mother. Continue mo lang yung ginagawa mo bilang isang ina. And yun, ayusin nyo na lang sa barangay kung ano yung mga kasunduan na pwede ninyong pag-usapan. Alright? Opo. Alright, maraming salamat, Diana. And bata ka pa, you are just 30 years old. Marami pang magandang pwedeng mangyari sa'yo. Maraming salamat, Diana, for sharing your story. Bye! Opo, Mama Kuling. Sige po. Ingat ka, Diana, ha? At sana nakatulong ang programa ni Mama Kuling kahit papaano gumaan yung nararamdaman mo. Opo. Thank you po, Mama Kuling. At least nabawasan yung nararamdaman ko na tama yung decision ko na i-let go na yung tao. Yes. Paulit-ulit akong tinasaktan. Yes. Alam mo naman yan Alam mo, ako pinapahalagahan. Correct. Ilang beses na rin po kasi ako nagtiis Pero Yes. ngayon, na-trauma na ako. So, parang wala nang pagmamahal sa kanya. Unti-unti naman po yun. Pero naniniwala naman po kung makakapag-move on din po ako. You will. Makaka-move Makaka-move on ka. Ayan, maraming salamat, Diana, and ingat ka. Chat-chat na lang tayo, and we will pray for you kasama ng ating mga ka-winner. Okay? Opo, thank you po. Bye, Diana. Be strong for the Bye-bye kids. po.
Bye-bye. Ka-winner, yan po ang kwento ni Diana dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. One thing is for sure, we will be okay. Magiging okay tayo in God's perfect time. Once again, this is the story of Diana dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.